Ang aralin sa video na ito ay una, mahalagang pangyayari sa bawat petsa mula sa memoir na ating babasahin. Ikalawa, ang salaysay ng mga bahagi ng memoir na isinulat ni Joel Costa Malabanan. Una, ang tagumpay ng mga naghihimagsik sa Cavite. Ikalawa, ang tunggaliang Bonifacio at Aguinaldo. Ikatlo, kombensyon sa Tijeros. Ang mga bahaging aking nabanggit ay mula sa memoir na Pagsusuri sa Primaryang Batis, si Andres Bonifacio, ang Katipunan at ang Himagsikan ni Santiago V. Alvarez. Ito ay mula sa panulat ni Joel Costa Malabanan. Dumako tayo sa pagsasalaysay ng bahagi ng memoir, ang tagumpay ng mga naghihimagsik sa Cavite. Habang hirap na hirap ang pangkat ng Supremo na magtagumpay sa paghihimagsik sa Maynila, ay matagumpay naman sina Aguinaldo sa Cavite. Naitaboy ng mga Caviteño ang mga Kastila sa labanan sa Cavite el Viejo, na ngayon ay Kawit. Sa Dalahican at sa Imos sa loob ng 2 araw na labanan noong Nobyembre 9 hanggang 11, 1896. Para kang nagbabasa ng isang nobela na hitik sa aksyon magmula sa paglalarawan sa unang namatay na kawal ng anak ng bayan na si Mauro Torres, unang baril na Mauser. Isa itong uri ng rifle na pinaniniwala ang ginamit din sa pagbaril kay Dr. Jose Rizal, na nasamsam nila sa kalaban hanggang sa pagtataboy ng mahigit 5,000 Kastilang nabigong talunin ang puwersa ni Santiago Alvarez at Emilio Aguinaldo. Subalit, ang tagumpay sa Cavite ay naging mitsa ng pagkakahati ng paksyong Magdiwang at Magdalo, na nagnanais umani ng kredito sa tagumpay. Nagtungo sa Cavite si Andres Bonifacio noong Disyembre 1896 upang ayusin ang sigalot sa pagitan ng Magdiwang at Magdalo mula na rin sa imbitasyon ni General Mariano Alvarez. Dumako tayo sa sunod na bahagi ng memoir ni Joel Costa Malabanan, ang tunggaliang Bonifacio at Aguinaldo. Sa Kabanata 13 ng pahayag ni Santiago Alvarez ay may binanggit siya tungkol sa isang pangyayari noong Enero 1897, kung saan isinalaysay niya kung papaano niya napigilan ang barilan sa pagitan ni Bonifacio at Aguinaldo. Kasama si General Artemio Ricarte ay napigilan ang muntik ng labanan. Sa tulong ng paring si Manuel Trias ay napagkasundo ang 2 panig. 4 na beses kong binasa ang bahaging ito dahil mukhang may kulang sa pahayag. Hindi aktual na binanggit si Aguinaldo bilang katunggali ni Bonifacio, ngunit nakapahiwatig sa pahayag. Narito naman ang sumunod na bahagi ng memoir ni Joel Costa Malabanan, ang Kombensyon sa Tijeros. Marso 24, 1897, ang petsang inilagay ni Santiago Alvarez, taliwas sa alam ng marami na petsa ng kombensyon sa Tijeros. Detalyado ang paglalahad ni General Alvarez sa kung papaanong ang pulong para sa pagkakasundo ay naging pulong para sa halalan. Nabanggit ang pagkatalo ni Bonifacio sa halalan at ang pang-iinsulto ni Daniel Terona na naging resulta ng pagdideklara ni Bonifacio na walang bisa ang halalan. Ayon kay Alvarez, nagtangka ang Magdiwang na resolbahin ang sigalot, ngunit walang dumating na kinatawan mula sa Magdalo ng sumunod na araw. Bagkos ay nagsagawa ito ng sarili nilang pulong sa Tansa, Cavite, kung saan pinagbawalang dumalo ang mga Magdiwang liban kina Mariano Trias at Severino de las Alas. Abril 3, 1897 ay sinalakay nina Andres Bonifacio at Artemio Ricarte ang mga Kastila sa Noveleta at tumagal ang labanan ng maghapon.
ngunit nabigo ang mga anak ng bayan na mabawi ang bayan. Nagkaroon muli ng hidwaan ang Magdiwang at Magdalo dahil sa mga bilanggong Kastila. Pinalaya ng Magdalo sa pamumuno ni Daniel Tirona sa Noveleta. Samantala, unti-unti nang umanib ang mga pinunong Magdiwang sa Magdalo. Kabilang na ang ama ni Santiago Alvarez na si Mariano Alvarez at ang pinsang si Pascual Alvarez. Sa itinatag na Republika sa Naik noong buwan din ng Abril 1897 na ang Pangulo ay si Emilio Aguinaldo. Dito na napagtanto ni Bonifacio na ang mga Caviteño ay nagkaisa upang hindi na siya kilalanin bilang pinuno at nagpa siyang magkuta sa Limbon, Indang, Cavite. Sapagkat naniniwala na ang Magdalo ay banta sa Republika Filipina ang Supremo, ay inutusan ni Aguinaldo na dakpin ito. May mga balita ring natanggap si Aguinaldo na ipinapasunog ni Bonifacio ang simbahan ng Indang at may plano itong agawin sa kanya ang pamumuno. Sa Limbon, Cavite na rin, inaresto ng mga tauhan ni Aguinaldo sina Andres Bonifacio at ang kapatid nitong si Procopio. Nasugatan si Bonifacio mula sa tama ng baril at nahuli. Mabilis ang nilitis at hinatulan ng kamatayan. Detalyado ang pagsasalaysay ni Santiago Alvarez at alam niyang mali ang bagay na naganap, ngunit hindi ko nakita ang paliwanag kung ano ang ginawa niya habang nagaganap ang mga ito. Sinabi lang niya sa Kabanata 11 pahina 103 na ang mga nag-udyok kay Emilio Aguinaldo na ipapatay ang magkapatid na Andres at Procopio Bonifacio ay ang mga punong nagsipagmithing kagiliwan ni Aguinaldo. Iyong napakinggan ang tatlong mahalagang bahagi na ang tagumpay ng mga naghihimagsik sa Cavite at ang tunggaliang Bonifacio at Aguinaldo at kumbensyon sa Tejeros. Mula ito sa memoir na isinulat ni Joel Costa Malabanan, ang pagsusuri sa primaryang batis, si Andres Bonifacio, ang katipunan at ang himagsikan ni Santiago V. Alvarez. Narito na ang huling bahagi ng aralin, ang mahahalagang petsa mula sa memoir na ating binasa. Una, Nobyembre 9 hanggang 11, 1896. Ang pangyayari sa likod ng petsang ito ay 2 araw na labanan sa Cavite El Viejo na ngayon ay Kawit at naitaboy ng mga Caviteño ang mga Kastila. Ikalawang petsa, Disyembre 1896. Ang pangyayari sa likod nito ay nagtungo sa Cavite si Andres Bonifacio dahil sa imbitasyon ni General Mariano Alvarez upang ayusin ang sigalot sa pagitan ng Magdiwang at Magdalo. Sunod na petsa sa ating tala ay Enero 1897. Napigilan ni Alvarez kasama si General Artemio Ricarte sina Andres Bonifacio at Emilio Aguinaldo sa muntikan nitong pagbabarilan. Kalaunan, sa tulong ni Manuel Trias ay napagkasundo din ang dalawang panig. Sunod na mahalagang petsa ay Marso 24, 1897. Ito ay petsa ng kumbensyon sa Tejeros, pulong na naganap sa pagkakasundo, ngunit naging pulong sa halalan. Nabanggit na natalo si Bonifacio, ngunit dahil sa pang-iinsulto ni Daniel Tirona, ito'y idineklara ni Bonifacio na walang bisa. Panglima sa mahalagang petsa sa ating listahan ay Abril 3, 1897. Sinalakay ni Andres Bonifacio at Artemio Ricarte ang mga Kastila sa Noveleta at tumagal ang labanan maghapon, ngunit nabigo na mabawi ang bayan. Panghuli sa ating listahan ang Abril 1897. Itinatag ang Republika sa Naik na ang Pangulo ay si Emilio Aguinaldo. Dito na napagtanto ni Andres Bonifacio na ang mga Caviteño ay nagkaisa upang hindi siya kilalanin bilang pinuno.
kaya nagkuta siya sa Limbon, Indang, Cavite. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.